Hello, sound check. Hello guys, hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook. Welcome to my channel and sorry sa di natin pag-live nung isang araw. Masyado naging busy, tsaka late na ako nakapag-live ngayon kasi busy. Tsaka di ako nakakapag-upload ng mga edit, di pa ako nakakapag-edit ng mga content. Masyadong busy talaga mga pre, pasensya na. Eto may nakita ko, nilagay ko nga sa watch later ko eh. Alingaw-ngaw sa nakaraan. Diplomat Hotel. Sige nga, panoorin ko nga to. Hindi ko talaga pinanood ko to trailer, pero hindi ko pa pinanood to kasi sabi ko, panonoorin ko to mamaya sa reaction video ko. Rolling cam, check mic, tara na, madilim na kanto, sumama ka, biga nyo sa screen, sabay sigaw, kung mahina lobot mo, back out now, hey! Dork, wreck, slow, pan-ilaw pula, comment section bro, wag kang pumasok dyan, ha, sa likod may anino, frame 1 to 2, pause, zooming in, nakita mo? Mamalon yung chat, puro lods naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, para sa apparition. We got no reaction. We got no reaction. Multo edition. Slow-mo, zooming fan by frame vision. Pag may dumaan sa likod ng confirmation. Comment, giving nakita ko. Full conviction. Guys, pakinggan nyo to. Sabay kahit sa headset may boses na pabulong riot. Thermocam sa hallway, malamig na spot. Kung may nandyan, makigalaw ng upuan shot. Lights flick, jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys, promise legit, pero puso rumaraga sa views sa isip. Next clip, mas wild, wag kayong aalis. No reaction, Hulto edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, paasa, apparition. Para may reaction tayo. Titignan ko to. Creepy oh. May mga pet po. Ganyan, tignan ko may sounds ako. Walang sounds. Sandali lang guys. Walang sounds yung ano. Hello. Ganun. Hello. Hello. Bakit ganun siya? Hello. Ulitin ko ah. Hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook. Welcome back to my channel. Sorry, ang daming abirya natin ngayong araw. Ngayon na, late lang ako nakapag-live kasi sobrang busy. Ba't may echo yung boses ko? May echo yung boses ko. Saan ba to? Hello. Hello. Yan, normal na.
Low. Hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook. Welcome back again to my channel mga pre. Marami tayong aberya, sorry. Eto may nakita ko, hindi ko talaga pinanood to. Pinanood ko na to trailer. Sabi ko, titignan ko sa reaction. Kaya tirahin ko na to bago pa tirahin ni boss o ng iba. Ganda ng pagka-edit oh. Ganda ng tok-tok ng Dominican. Tok-tok ng Dominican Hill yan eh. Mga igurot po. Hidral oh. Kaya ako pinanood ulit ang Diplomat Hotel guys kasi baka this month pumunta kami dyan ulit para makabisa ko yung pasingot-singot. Sana payagan tayo ng City Hall makapag-mukbang at explore. Ayan o, ganyan-ganyan nung pumunta ako, ang daming tao. Creepy oh. Kinilala bilang isa sa pinaka-nakakatakot na struktura sa Pilipinas dahil sa mga nakaraang pangyayari na tila ba nakaukit na sa dingding at sahig ng Diplomat Hotel sa siyudad ng Baguio. Ano ang ginampanang papel ng Diplomat Hotel sa mahabang kasaysayan at kultura ng Baguio? Saan unang ginamit ang struktura bago ito tuluyang inabandona? At ano ang nakalaang plano ng pamahalaan upang ito ay maingatan at mapabuti habang patuloy na nagsisilbi bilang isa sa pangunahing atraksyon ng syudad? 1913. Kaya nga dapat i-renovate ang Baguio City Hall yan, ayun ng Baguio Management para ano, maganda naman yung lugar eh. Nang simulan ang konstruksyon ng Dominican House, hang sa disenyo ni Father Roque Ruano na kilala sa Ordeng Dominican at kilalang earthquake-proof building designer. Unang ginamit ang Dominican Building bilang bahay bakasyonan ng mga paring Dominikano. Ayun tama, paring ano, Dominicano. Tapos itong formal na mabuksan noong 1915, taong 1940 hanggang 1945 dahil sa paglaganap ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagamit ang Dominican House bilang refugee center sa pananakop ng mga Hapon. Bunsod ng isinagawang pagbobomba ng mga eroplano ng Estados Unidos gamit ang mahigit 900 tonelada ng mga pampasabog at halos 2,000 galon ng kemikal sa syudad. Nagtamo ng malaking pinsala ang kanang bahagi ng struktura na Kaya nga yun. halos dumurog Pero na. sila Kong, nagtugtog dyan, di ba? Yung bagong music video nila Kong, yung Lason, sa Diplomat yun. Sa kabuuan ng syudad. Paglipas ng 28 taon na Ayan si Ed Pawa, yan yung may-ari niyan. pagdesisyonan ng kalipunan ng mga pari na maibenta ang nasasakupan sa Diplomat Hotel Incorporated. Mula rito, kinilala na ito bilang Diplomat Hotel. Sa paglipas ng maraming panahon, tila'y naging bahagi na rin ng kasaysayan at kultura ng Baguio City ang mga salit-saling istorya ng mga residente at Creepy talaga rito. turista tungkol sa mga naranasang katatakutan na umano'y naganap sa pamamasyal sa Diplomat Hotel. Sa kabila ng lumaganap na iba't ibang makapanindig balahibong kwento sa dating Dominican House, hindi ito nagkaroon ng negatibong epekto sa estruktura. Sa halip ay naging popular ang lugar sa publiko at naitala bilang isa Oo, nagisikat nga Diplomat eh, dahil sa mga kwentong kababalaghan eh. sa pangunahing atraksyon sa syudad ng Baguio. I think those kinds of stories will not be erased easily. No? And even if we will develop it, sabi ko nga, we would like to see to it that the character and the imagery, no, of what it was, Creepy oh, para may nakatayo dun oh. Dito oh. Para madre. Ito oh. how it was, we would like it to be retained. No? And because of that, its history, if validated or not, or even the extra stories
will remain, and you will always reflect back when you look at the building. Bagamat tanging mga dingding, palapag at krus na lamang ang tira sa dating ingranding edibisyo ng Dominican House, hindi pa rin ito naging hadlang upang bisitahin hindi lamang ng mga lokal na turista kundi maging Kaya nga, lagi na sa itinerary ng mga joiners yung diplomat eh. ng mga dayuhan Number 1 yan, tourist attraction ng Baguio. mula sa iba. Kaya yung mga kaibigan ko kakakit ng Baguio, kung gusto nyo pumunta kayo sa diplomat. Tingnan natin tapang nyo mga pre. Iba't ibang bansa. Sa Tapos gabi kayo pumunta. naging tala ng City Tourism Office, umabot sa halos kalahating milyong turista ang bumibisita sa Diplomat Hotel kada taon sa halagang 10 piso kada individual. Yung Diplomat Hotel, no, remains to be one of those that are more widely visited. Hindi nawawala yung Diplomat Hotel. No? The whole Diplomat Hotel is always in the top 10, and I think it's always in the top 5 pa nga, no? In spite of it having charge entrance fees, no? Nasa top talaga yan sa most haunted sa Asia. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang kultura na pamana upang mapalakas ang ekonomiya ng syudad sa pamamagitan ng turismo. Dahil sa mayamang kultura at sining ng syudad ng Baguio, hinirang ito ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO bilang Creative City of Crafts and Folk Arts. Kaya naman, upang mapabuti pa ang sektor ng turismo at higit na may pakilala ang kultura sa rehiyon, sa Diplomat Hotel na piling idaos ang iba't ibang art Ayan nga, yun, yung 2019, yung nagpunta kami dyan. festival sa lungsod. We actually used the structure during the very first Ibaguio Creative Festival. We were designated that status in 2017 of October, and then immediately November of that same year, it was declared that November will become our institutional creative month, no, dito sa Baguio every November. So Ang disenyo ng Diplomat Hotel ay halaw sa Spanish Baroque style na makikita sa mensula ng kada poste, gayon din sa mga kornisa at mga nakaukit na dekorasyon nito sa pangunahing pasukan ng gusali. Ito rin ang kauna-unahang istruktura sa Baguio na gumamit rin ng rain harvesting facility upang may mapagkukunan ng supply ng tubig. Galing pala ng technology niya, advance. Dahil sa laki ng struktura, ang Diplomat Hotel ay kinonsidera bilang pinakamahal na naitayo noon gamit ang mga bato. Ang mga batong ito ay kilala sa tawag na Baguio Stone. Ito ay nagmula mismo sa bahagi ng lower at upper rock quarry ng syudad ng Baguio. Sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Baguio, isinusulong ang mga programa at pulisiyang mangangalaga sa mga makasaysayang gusaling may tuturing na yaman ng ating bansa. While we preserve the design, no, we would like that it can be used It can be used for something that is connected with us being a creative city, no? Kasi one objective of the UNESCO Creative Cities Network, no, is preservation of heritage and culture, no? So if we have these assets in the city, it can be aligned with a program of UNESCO, and that is what we're looking at. Sa pakikisa rin ng ilang institusyon, gaya ng University of the Cordilleras, mas lumalawak ang kaalaman ng pamahalaan upang mapreserba at mapaganda pa ang dating Diplomat Hotel na ngayon ay kilala na bilang Baguio Heritage Hill and Nature Park. So a part of my recommendation sa presentation namin noon was that of course yung knowledge siya ng local government that I believe na kailangan din mayroon silang part or say office or ad hoc committee where they need to create there should be a task force of some sort na kung saan they too will also do some training, mga ganon, attend the conferences, maybe local, maybe international, na kung saan they will go.
in order na mayroon silang makuha ang mga ideas when they will be back. Para later on, that would also help make some sort of initiative na magkaroon din sila talaga ng seryoso in creating a policy. Ang mahabang kasaysayan ng Diplomat Hotel ang isa sa naging dahilan kung kaya't nabuo ang isang matibay na kultura ng pagkakakilanlan ng syudad na sa pamamagitan ng mga pamanang arkitektura na naiiwan ng panahon ay maaari pang maitawid ang natatanging kultura at pagkakaisa ng mga Pilipino sa susunod pang henerasyon kung pahahalagahan Ang ganda talaga sa Baguio. at iingatan. Ayun. Sa mga maaakit din ng Baguio, guys, wag nyo kalimutan na pumunta sa Diplomat. Kung matapang talaga kayo, matetest yung tapang nyo dyan sa Diplomat. Ako, tuwing umaakit kami sa Baguio, tuwing umuwi kami dyan, walang ya, hindi pwedeng hindi ako pumunta dyan kahit mag-isa ako. O duwag ako pag nanonood, pero pag mga ganyan-ganyan, hindi ako duwag sa mga ganyan. Natatakot lang ako sa mga pero yung mga ganyan, hindi. Hanap pa tayo ng ibang mga guys. Yo, sa lahat ng nagustuhan tong video natin tungkol sa Diplomat Hotel, huwag niyo kakalimutan mag-like, share, subscribe, and comment down below mga pre. Thank you and bye-bye! Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga nyo sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! North, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro loads naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, para sa apparition. We got no reaction. We got no reaction. Multo edition. Slow-mo. Zooming fan. High frame vision. Pag may dumaan sa likod ng confirmation. Comment. Ibig nakita ko. Full conviction. Guys, pakinggan nyo to. Sabay kahit sa headset. May boses na pabulong riot. Thermocam sa hallway. Malamig na spot. Kung may nandyan, pakigalaw ng upuan shot. Lights flick, jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys. Promise.